So mga kapatid, if you can read with me dito po sa chapter 2, paragraph 2, doon po sa pinakahuling sentence, right after the word bagay. So paragraph 2, after the word bagay, we read, siya ay may kapangyarihan sa lahat ng nilalang upang gawin niya sa pamagitan nila anumang ang kanyang naisin. Ulitin ko ho, siya ang may kapangyarihan sa lahat ng nilalang upang gawin niya sa pamagitan nila anuman ang kanyang naisin. Now, yung ganitong klaseng pahayag or statement is not only confessional, but it is also theological. Nang ibig sabihin, when we talk about confessionalism, tayo po ay naniniwala na ang Diyos po ay may hawak ng lahat ng bagay. Subalit sa pagpasok po natin sa theology, ito po ay madalas na tinatawag the sovereignty of God. Ang pagiging soberano ng Diyos. Now, kapag sinabi po natin that God is sovereign, bago po natin ipaliwanag yung definition po nito, malamang na ang ating mga kaharap na mga pilosopiyang tao ay ito po ang kanilang tutol. Kung ang Diyos po ay kaya niyang gawin ang lahat, bakit hindi niya kayang magsinungaling? Hindi niya kayang mamatay? Hindi niya kayang ganito at etc. Pero ang biblical definition po of God's sovereignty simply means that God can do whatever He wants that is not contrary to His nature. So kung ang Diyos po ay banal, He cannot be made unholy. Kung ang Diyos po ay totoo at hindi nagsisinungaling, hindi niya magagawang magsinungaling dahil ang lahat ng kanyang ginagawa is always in harmony sa kanyang persona at kalikasan. Pero bukod pa ho dito, when we talk about the sovereignty of God, we are initially saying that God can do whatever, whenever He wants to do sa lahat ng creation. Because He is God. So ngayon, bakit ito ang naging paniniwala ng ating mga kapatid na Reformed Baptist? Na ang Diyos po ay kaya po niyang gawin ang anumang bagay na nais po niya gawin sa lahat ng kanyang nilalang. Where do you read that in the Bible? There are several passages, but one that comes into mind ay makikita po sa patotoo ni Haring Nebuchadnezzar. Turn with me in Daniel chapter 4, talatang 34. Ito po ay isang paganong hari na biglang nagbago. Daniel chapter 4, beginning at verses 34 and 35. Tignan niyo po ang nakalagay. Pagkatapos ng 7 taon, ako si Nebuchadnezzar ay lumapit sa Diyos at nanumbalik ang matinukong pag-iisip. Kaya pinuri ko at pinangaralan ang kataas-taasang Diyos na buhay magpakailanman. Sinabi ko, ang paghahari niya ay walang katapusan. Baliwala ang mga tao sa mundo kung ikukumpara sa Kanya. Ginagawa niya ang nais niya sa mga anghel sa langit, that's 1, at sa mga tao sa lupa, that's 2, at walang makatutol o makakahadlang sa Kanya. So, when you notice, yung confession po ni Haring Nebuchadnezzar, he goes on to confess that God is not only sovereign, pero nagagawa po niya yung nais niyang gawin sa mga anghel at sa mga tao dito sa lupa, and notice this, no one can stop it. Now, tungkol po sa mga anghel, maari ho nating tanungin, sino yung mga anghel na tinutukoy po niya dito? Bad angels and good angels. Kaya nagagawa ni Satanas ang nais niyang gawin dahil pinintulutan po siya ng Diyos na angkop sa kanyang plano. Kaya nagagawa ng mga good angels na magbigay ng proteksyon sa atin, ayon po sa Salmo 37, is because pinintulutan po ito ng Diyos.
Moreover, kung natatandaan po natin sa panahon po ng 1st and 2nd Samuel, ang isang anghel ay nilipitahan ng Diyos na pumatay ng 185,000 Syrian men dahil hanggang dun lang ang utos ng Diyos. At sa panahon po ni Job, hindi kayang, we could say, hamakin ni Satanas ang buhay ni Job to the point of death dahil meron po siyang limitation na ninais ng Diyos. So madalas po natin nakikita sa Biblia, whether it be good angels or bad angels, God has complete authority and sovereignty over them. Well, what about yung mga tao? Kagaya po natin. And one of the things I want to show you is, yung pagkilos po ng Diyos sa mga hari na umaalipin o umuusig sa mga Israelita. A good example is found in the book of Ezra, chapter 1. Kung atin po babasahin the book of Ezra, basahin po natin ang Ezra. Ezra chapter 1. So that's after 2nd Chronicles. Ezra chapter 1, talatang 1. Ezra chapter 1, verse 1. Now look at what it says here. Noong unang taon ng paghahari ni Cyrus sa Persia, tinupad ng Panginoon ang kanyang sinabi sa pamagitan ng Jeremias. Hinipo niya ang puso ni Cyrus para gumawa ng isang pahayag. Ulitin ko ho. Yahweh moved the heart of Cyrus, king of Persia, to make a proclamation throughout his realm and also to put it into writing. Now, why is this significant? Because nangako po ang Diyos that ang mga Israelita ay babalik po muli sa kanilang lupain para maitayo po ang templo. Pero ang problema, sa bawat kaharian or empire na nag-aalipin sa kanila, hindi sila pinapayagan. Pero dahil po kumilos ang Diyos sa puso ni Haring Cyrus, nagawa ng mga Israelita na bumalik sa kanilang lupain upang itayo muli ang templo. Pero hindi magagawa ng mga Israelita na bumalik sa kanilang lupa kung hindi hinipo ng Diyos ang puso ng hari. Now, ang tanong, gaano po ba makapangyarihan ang Panginoon sa kanyang pagkilos sa mga matataas na tao? Basahin po natin ang Kawikaan 21. Proverbs chapter 21. Proverbs 21. Beginning at verse 1. Napakaganda po nito mga kapatid. Proverbs 21, beginning at verse 1. Sabi po ng Biblia, ang isipan ng hari ay parang ilog na pinapadaloy ng Panginoon saan man niya naisin. In the Lord's hand, the king's heart is a stream of water. So, makikita ho natin dito, bakit biglang nagbago si Nebuchadnezzar? Bakit po nagawa ni Faraon na palayain ang mga Israelita? Bakit nagawa po ni Cyrus, hari po ng Persia, na pauwiin muli ang mga Israelita upang magtayo ng templo? Is because sabi po ng Biblia, ang isipan ng hari ay parang ilog na pinapadaloy ng Panginoon san man niya nais na ipadaloy. Now this ultimately leads up to the next question that is philosophically difficult. Kung ang Diyos is sovereign, how do men make any choices whatsoever? Have you ever thought about that? Kung hawak ng Diyos ang bawat desisyon ng tao at pinapadaloy po niya ang bawat desisyon ng tao na ayon sa kanyang nais, the question is, may kalayaan pa ba tayo? And the answer is, yes and no. Yes, when we talk about free will, we're talking about our choices. Subalit, every choice that we make na nagaganap is permitted only by God. I'll give an example. I will not marry my wife
whom I love with my free will, unless God granted me that will. Hindi ko magagawa ang anumang bagay, regardless of my planning, kung hindi pinintulutan ng Diyos. So sa pag-aaral po ng Biblia, may tinatawag po divine responsibility and human responsibility. The divine sovereignty of God in His responsibility sa kanyang pangangalaga sa buong mundo is this: He will only decree kung ano yung mabuti na ayon po sa kanyang plano. The secondary side, which is my human responsibility, is this: ang lahat ng aking pinaplano ay magaganap lamang kung ito ay angkop lamang sa kanyang kalooban. Well, saan natin mababasa yun? Well, next verse. Look at the next verse. Inaakala ng tao na tama ang lahat ng kanyang ginagawa, ngunit ang Panginoon lang ang nakakaalam kung ano ang ating motibo. Moreover, let's go to chapter 16. Ito po ay napakadinaw. Chapter 16. Look at this. Verse 1. Nasa tao ang pagpaplano, ngunit ang Panginoon ang nagpapasya kung magaganap ito o hindi. So lahat ng pinaplano ho natin, hindi magaganap kung hindi pinintulutan ng Diyos. Ang lahat ng ninanais po natin ay hindi natin nanaisin kung hindi ibinigay sa atin ng Diyos. So ngayon, kung ang Diyos po, ayon sa Biblia, ay soberano, ano na lang po ang inaambag natin sa mga nangyayari? At dito ho natin makikita, mga kapatid, sa aklat ng Pilipos, Kapitulo 2, kung ano po ang inaambag natin. Pilipos, Kapitulo 2, talatan 12 hanggang 13. Ito lang ho ang ating inaambag. Pilipos 2, talatan 12 hanggang 13. Philippians 2, verses 12 to 13. Mga minamahal, kung paanong lagi ninyo akong sinusunod nung magkakasama pa tayo, lalo na sana kayong maging masunurin kahit ngayon malayo na ako sa inyo. Now here's the responsibility. Sikapin ninyong ipamuhay ang kaligtasang tinanggap nyo at gawin nyo ito na may takot at paggalang sa Diyos. Nang ibig sabihin, the human responsibility for all of us is obeying God. But then, the next question is raised. How? Verse 13. Sapagkat ang Diyos ang siyang nagbibigay sa inyo ng pagnanais at kakayahang masunod nyo ang kalooban niya. So sa madaling salita, wala talaga tayong inaambag. Dahil kahit yung nais at yung kakayahan, siya din ang nagbibigay. Kaya pagharap po natin sa Kanya on the day of judgment, hindi natin sasabihin, because of me. Hindi natin aawitin, how great I am. But rather, ang sasabihin natin, how great thou art. Dahil sa iyo, dahil sa Kanya. Kaya wala tayong maipagmamalaki sa Diyos. Mahusay ka magturo, galing yun sa Kanya. Mahusay ka makahikayat ang kaluluwa, nang galing yun sa Kanya. Yung trabaho mo, galing din yun sa Kanya. Yung bahay mo, galing yun sa Kanya. Ang pera mo, galing yun sa Kanya. Wala tayong maipagmamalaki sa Diyos dahil ang Diyos ay soberano. Kaya sino ho ang makapagsasabi na dahil sa Kanya, nagawa niya yun? Wala ni isa. And right before we close, because God is sovereign, why did Christians throughout history understand this attribute to be the most comforting out of all the attributes? And here's the reason why. Dahil hawak ng Diyos ang kasaysayan, walang nangyayari ho dito sa ating buhay na hindi po niya pinintulutan upang mauwi sa kabutihan. Lahat na nangyayari sa ating buhay ay bahagi sa plano ng Diyos at mauuwi at matatapos sa kabutihan.
Kaya mga kapatid, kagaya po na napag-aralan po natin kanina, kahit anong harapin po ninyo na pagsubok, matatapos at uuwi po yan sa kabutihan ng Diyos. And for that very reason, we can rest in the sovereignty of God. May bagyo na dumating, may lindol na dumating, makakatulog po tayo na may kapayapaan dahil hawak ng Diyos ang lahat ng bagay. Kaya hingin po natin sa Panginoon na ilagay niya huyang pangakong yan sa ating mga puso, that when trials and troubles come, God is in control of everything. So with that being said, do we have any questions po nitong hapon sa ating pag-aaral of the sovereignty of God? Do we have any questions? Okay? So, kung wala na ho tayong mga katanungan, let us pray and then we will resume again sa ating mga fellowships.